Sunshine's POV. Hiyang-hiya ako. Naalala ko ang dami ng mga bagay na nagawa nito para sa akin sa tagal ng panahon. Maliliit kumpara sa mga nagawa ni Sandro sa loob lang ng ilang araw lang, pero tinatanaw ko pa ring utang na loob. At isa pa, pinaasa ko ito. Tinanggap kong lahat yon dahil akala ko rin isang araw. May kahihinat na ng lahat ng panliligaw nito. Anong klaseng tao ako't nakalimutan kong lahat ng bagay tungkol dito? Naglahad agad ng kamay si Sandro sa tabi ko. Sandro Legaspi, Sunshine's fiancé, from Manila. Binakuran agad ako, pumantay sa aking tabi. Hindi nalalayo kay Sandro ang taglay na kapangyarihang meron ng tahimik na personalidad ni Jace. Aristokrata, nasa kilos at pananamit, at ngayon ko lang ito nakitang galit. Umaalo ng dibdib nito, nakatutok ang paningin kay Sandro. Kinikilala ang kaharap hanggang sa kaliit-liit ang palatandaan kung anong pagkatao ng huli. Psychoanalysis ang tawag nun sa libro ni Helga kapag nakikibasa ako. Sumulyap si Jace sa itaas ng bahay sa halip na tanggapin ang kamay ni Sandro, direkta sa may outdoor seating area. Pwede ba tayong magkape? Maigting nasabi. Pinisil ako ni Sandro sa kamay, pinakawalan ako. Ilang segundong naglakbay sa mukha kong mga mata. Galit siya. Gumagalaw ang mga panga. Pwede mo bang sabihan si Aling Berta na dalhan kami ng kape, sweetheart? Sweetheart, mas dumilim ang mukha ni Jace sa narinig. Nagkandautal ako. Oo, ikukuha ko. Sasabihin ko kay Aling Berta. Natataranta ako na baka magsuntukan sila. Pareho halos sila ng taas at bulto ng mga katawan. Kung mangyayari yon, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Ayoko ng gulot iskandalo. Halos lumipad ako para hanapin si Aling Berta sa loob ng bahay. Sandro's POV. Tumigas ang buong tindig ko nang nasa rooftop na kami ng container house. Umihip ang hangin at pinagpagandamit sa buong katawan ko. Hindi pa ako nakipag-usap sa ibang lalaki na may kaugnayan sa babaeng nagustuhan ko. Ito ang unang beses. At siguro kung hindi si Sunshine ang dahilan, mas gusto ko itong daanin sa bangis ng kamao kaysa sa diplomasya. Pero nakita kong takot sa mukha ni Sunshine kanina. Kaya nag-alala ko na ayaw niyang mauwi ito sa gulo. Fiancé? Gagad ni Jace nang wala na si Sunshine sa paningin nito. Paano ka naging fiancé ng isang babae na alam kung saan ang lugar niya sa mundo at walang yamang kailangang mula sa ibang tao? Naupo ako sa wooden chair na naroon. Babala sa sarili na kadena yun sa aking mapusok na pagkatao. Pinili kong kabila ng center table kung saan ito nakatayo sa mismong tapat ko. Malay mo naman kung anong pangangailangan niya ang kaya kong ibigay. Naibigay na at ibibigay pa lang. Huwag mo na siyang paglaruan. Tumaas agad ang boses nito. Kuyumang kamao, sa kabila ng mayamang aura, may itinatago ding dilim ang mga mata nito. Hindi siya ang tipo ng babaeng pwedeng paglaruan. Alam mo yan. Satsat ko sa kanya. Kumapit ako sa armchair at pinigilan ng sarili kong tumayo at maging bayolente. Kung ikaw yung manliligaw niya na matagal nang bumubuntot sa kanya, dapat alam mo yan. Narinig ko na rin kay Helgang tungkol sa lalaking ito kanina at nakipagkasundo ako sa tusong babae na yon nang hindi nalalaman ni Sunshine dahil totoong nagmamadali akong maging akin siya. Namabuntis agad siya. At ayokong may maging abala sa aming dalawa. Higit pa ito sa multi-million business deal. Buong yaman ng lolo kong nakataya, buong buhay ko at kaligayahan. Huminga si Jay, sunod-sunod. Parang nauupos na kandilang naupo sa tapat ko. Anong alam mo tungkol sa kanya at nasasabi mo yan? Parang iiyak na ito sa tindi ng galit. Wala pa. Nakipagmatigasan ako ng titig dito. Pero maniwala ka. Lahat ng alam kong paraan kung paano siya lubos na makikilala ay gagawin ko. At sasamahan ko siya sa lahat ng laban na haharapin niya mula sa araw na to. Hindi ito agad nakasagot. Lumong-lumo. Hindi alam kung saan ito nagkamali. Hindi gagawin ng matinong lalaki ang ginagawa mo. Nagtayo ka rin agad ng bahay sa lugar na hindi mo pag-aari. Ngumisi ako. Hindi ko pag-aari sa ngayon, pero lahat ng bagay ay may presyo. Lalo na't nalaman ko na hindi magandang samahan sa pagitan ng matatanda sa inyo, sa mga degiya. Kaya hindi ka dapat mag-alala sa mga bagay na wala sa kontrol mo. Kabaliwan yon. Dumukwang ako sa harap niya. Nakatukod ang mga siko ko sa tuhod ko. Isa pa, masama akong tao. Aminado ko ron.
Kaya nga walang limitasyon na mga kaya kong gawin para sa kanya. I'm not interested in playing games with people either. Masyadong mahalaga ang oras ko para sa mga bagay na wala akong mapapala. Kaya ngayon pa lang, kalimutan mo na si Sunshine. Hindi ko siya pakakawalan. Dahil siya lang ang nag-iisang tao sa mundo na gusto kong pakinggan kung ano ang tama at mali. Hindi ko na yun idinugtong dahil mortal na kasalanan ng maglantad ng sarili mong kahinaan sa mga kaaway. Hindi ako papayag na sinasamantala mo siya. Satsat nito sa akin. I know what kind of man you are. Mga taga-syudad na matapos makuha ang gusto nila sa isang babae, iiwan na lang basta at mawawalang parang bula. Inilabas ko ang calling card ko. Itinulak ko sa mesa. Hindi ko tatakasan kahit ang karibal na gaya mo. Hindi ako aatras kahit 1,000 pa kayo. At lalong-lalo na hindi ko tatanggapin ang mga sinasabi mo sa akin. Paano mo nahusgahan agad ang mga gaya ko na ngayon mo lang nakilala? Dinampot ang calling card. Ibinulsa. Hindi pa tayo tapos. Nagtatagi sa mga bagang nito. Aalamin ko kung anong intensyon mo sa kanya. Malaya kang subaybayan ng mga buhay namin sa mga susunod na panahon. Hanggang sa 100 ng maging anak namin. Hindi ko lang idinugtong. Masagwa ka. Natigil kami nang marinig namin ang mga yabag ni Aling Berta sa bakal na hagdan mula sa malawak na lawn ng bahay. Umihip uli ang malamig na hangin hanggang maingat na kumikilo sa harap ng mesa ang kasambahay. Dating head security ng isa sa mga companies na hawak ko si Berta. Nang magkasakit ang anak, pinili nitong mag-alaga ng mga apo. At dahil trained ito sa mga maraming skills, higit sa pagluluto sa kusina, ipinahanap ko ito at inalok ng malaking sweldo. Tutal nag-aaral na ngayon ang apo nito at maayos na rin ang kalagayan ng anak. Binigyan ko ito ng instruction na maging alisto tungkol kay Mario. May file ang lalaking yun sa akin na ipinasa ko agad dito at may binabalak ako para tuluyang mawala sa San Luis ang lalaking yun. Oo, isa sa mga araw na to, wawalisin ko ang lahat ng kalat sa bakuran ni Sunshine Herrera. Tinikman ko agad ang kape kahit init na init ako at pinanood ko sa ibabaw ng usok si Jace na nanginginig sa galit. Tansya ko siya ang tipo ng taong alam ang halaga ni Sunshine. Hindi niya basta isusukong babaeng mahal ko. Paano mo nasabing kailangan mo siya sa buhay mo? Gayong kailan ka lang niya nakilala. Talagang ayaw pa rin itong umalis. Inamin ko na sa'yo na masamang tao ako. Ibinaba ko ang kape na muntik ng matumba. Umawas at natapon ang laman sa mesa. Kaya ano pa bang inaasahan mong sasabihin ko sa'yo, Mr. Alistair? Hindi ako mahilig sa gulo. Pero lilinawin ko sa'yo, akong tipo ng tao na madamot sa aking mga pag-aari. Kailangan nito iyong malaman, ang malinaw pa sa sikat ng araw. Ang akin ay akin. Hindi kailanman magiging sa'yo si Sunshine. Hindi ikaw ang magpapasya niyan. Sikmat ko. Huminga ako ng malakas. Napipikon na ako sa kanya. Bakit ko nga ba siya kinausap? Sumulyap ako sa pinto, kung saan nauna nang bumaba si Aling Berta. Itinataboy ko siya bago pa ako makagawa ng masama. Hindi ako magtatampo kung aalis ka na agad at hindi mo natitikman kahit konti ang aming kape. Sinunod ako nito at mabilis na umalis. Mabibigat ang mga yabag sa baitang ng bakal na hagdan. Hinabol ko siya ng tingin at nakita kong sinalubong siya ni Sunshine. Mula sa kinaroroonan ko, binasa ko ang kanilang body language. Sisiguraduhin kong hindi na maaalala ni Sunshine ang lalaking yon. Kahit kailan. Sunshine's POV. Pasensya ka na, Jace. Hindi ko siya magawang tingnan ng diretsyo. Inabangan ko talaga siya sa puno ng hagdan at si Aling Berta hinintay kong makalampas sa aming dalawa. Ano siya para sa'yo, Sunshine? Si Jace na nasa batok ang isang kamay, nanginginig siya sa galit. Nakatungo sa akin. Masakit ang tingnan ng mukha niya dahil sa sama ng loob niya sa akin. May namamagitan na sa amin. Kailangan kong maging tapat. Masakit pero yun ang makakabuti. Mas kalupitan na paasahin ko pa siya sa wala. Nang ganun kabilis? Parang nainsulto siya sa naging sagot ko. Nakabuka ang bibig, hindi humihinga, at hindi ko siya masisisi. Dekada siyang nagbantay sa akin, umaaligid. Ipinaalam sa lahat na isang araw, kami ang magpapakasal. Napakaraming beses niyang dumalaw sa bahay. Bahay pa ng nanay ko. Magkasabay na kaming pumupunta sa school at maging sa pag-uwi. Napakarami niyang mga naibigay at maliliit na sakripisyo. Bakit nga ba hindi kami umabot sa punto ng gaya ng tindi ng pagkakagusto ko agad-agad kay Sandro Legaspi? Ano ang nangyari sa damdamin ko?
Gusto ko siya, Jace. Kusa yung lumabas sa bibig ko at tiningala ko siya nang aminin ko yon. Nang hindi nag-iisip, nabasag ang tinig niya, nagluha ang mga mata, sinabunutan niya ang sarili at tumalikod sa akin. Jace, hindi ko na alam masasabihin ko. Oo nga, wala pang isang linggo't nagawa ko agad na ibigay ang sarili ko kay Sandro. Humarap siya sa akin, nagpatuloy siyang magpaliwanag, parang ginigising ako sa gayuma. Matalino kang babae, Sunshine. Alam mo kung gaano kadelikado sa isang babae ang whirlwind romance. Yung minadali, hindi pinaghandaan o pinag-isipan man lang. Kaya bakit ginagawa mo ngayon ang mas malala pa sa mga bagay na yon? Humakbang siya palapit sa akin, umangat ang mga kamay para hawakan ako sa magkabilang balikat, pero umatras sa mga paa ko ng kusa. Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan. Si Sandro na nakababa na agad ng hagdan. Kinabig ako sa siko at itinago ako sa likuran. Please, Jace, umalis ka na. Naramdaman kong mauuwi ang lahat sa gulo. Hindi rin tayo magkakaintindihan sa ngayon. Sa ibang araw na tayo mag-usap. Wala nang ibang araw, Sunshine. Si Sandro na 2 kamay ang ginamit para itago ako sa lapad ng likuran nito. Bayolente ang bulto at paghinga. Gustong saktan agad si Jace. Idiniin ako sa katawan niya para wala akong makita sa harapan. Hanggang sa muli, Sunshine. Humalo yun sa hangin. Ramdam kong lungkot sa tinig nito. Sobrang nasasaktan. Nang wala na si Jace, binitiwan ako ni Sandro. Pumasok ng bahay. Naguhubad agad sa pintuan pa lang. Diretso sa ilalim ng higanteng showerhead. Lumalagaslas ang tubig doon. Parang bombang sasabog sa galit. Sinundan ko siya. Gusto ko sanang tiyakin na okay siya. At dahil sa lamin ng dingding ng bathroom, nakita ko ang galit niya. 2 kamay ang nakatukod sa pader, malalim ang iniisip. Parang nagagalit siya sa sarili dahil nagpipigil at hindi nagawa ang gusto laban kay Jace. At ngayon ay sarili niyang kinakastigo at pinahihirapan. Nagtatagis ang mga bagang nito. Mulat sa ilalim ng malakas na bagsak ng tubig. Blanco ang titig, tagos sa pader. Huminto ako sa paghakbang malapit sa pintuan. Nabato-balani ako ng kanyang perpektong kahubaran. Dapat ay babawiin ko ang tingin ko pero natagpuan ko ang sarili ko na naguhubad rin ang aking damit. Sinimula ng mga daliri ko sa botones sa itaas ng luma kong bestida, pababa. Dahil alam ko kung paano siya pakakalmahin. Ako ang kailangan niya higit sa mga salita. Nakatuon sa kanyang buong atensyon ko, sa nakatagilid na tanawin ng kanyang katawan, sa napakagandang mga kalamnan. Bumalik ang mata ko sa nililok na mukha na hinahaplos ng marahas na bagsak ng tubig. Sa daluyong ng mga patak na tumatama sa kanyang makinis na balat, sa malapad na mga balikat. Nag-iiwan ng libu-libong mga piraso ng malinaw na bubog. Dinadaya ang imahinasyon ko na sana ay pwede kong hawakan ng mga yon at hagkan. Gusto kong tumayo sa harap niya, ang kinin ng kanyang bibig. Pagkapangin sa batok niya ang mga kamay ko, pababa sa kanyang mga balikat at dibdib. Lumilikha ng sariling daan sa pagitan ng mga balahibo. Hinahawi ang makinis na balat. Niyayakap ang matatag na mga binti hanggang sa mga paa na parang di nasisikatan ng araw. Kahit ang dulo ng mga daliri niya, gusto kong hawakan. Nang mag-angat siya ng paningin mula sa pagkakayo ko sa tubig ng shower, alam kong hindi ko na rin siya matatakasan. Napako ang paningin niya sa akin. Otomatikong umikot paharap sa akin. Nasumpa ako sa kahanga-hangang bulto ng kanyang katawan ng nakaharap. Mas yummy pa yun sa lahat ng lalaki sa magazine na meron si Helga. Dahil totoong mga yun sa akin. Aking-akin. Nahirapan akong lumunok. Sunshine. Umunat siya. Nakatitig sa akin na parang gutom na gutom. Bumubulong ako. Hindi ko alam kung naririnig niya, pero hindi na yun mahalaga. Hindi ko rin alam kung anong nangyari. Pero ang alam ko, gustong-gusto kita. Higit sa kahit anong bagay. Hinila niya ako sa kamay papunta sa lagaslas ng tubig at sinalubong ng mapusok na halik ang aking bibig. Mula sa puno ng tenga ko hanggang sa kahabaan ng leeg ko. Lumuhod siya sa akin pagkatapos ng ilang segundong halik na yon. Akin ka na. Sabihin mong akin ka na. Iyakap niya ang balakang ko sa mga bisig niya. Pero pakiramdam ko matagal na kitang kilala. Lumuhod ako sa harap niya. Iniaangat siya. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Hindi ako mawawala sa'yo, Sandro Legaspi. Ilang sandali na ninanamnam niya ang mga sinabi ko. Dinala niya sa dibdib at tila iniukit sa kanyang isip. Hinawakan niya ang mukha ko sa 2 kamay. Siniila ko ng halik sa bibig. Sa paraang nangangailangan
at may bahid pa rin ng takot. Naglakbay sa katawan namin ang kamay ng isa't isa. Nahirapan akong umalis ng bahay kanina. Nagtatalo ang isip ko kung bakit kailangan kitang iwan kaagad. At sa labas ng bahay, nagtatanong pa lang kami sa may-ari ng kawayan na nagagamiting bakod. Masakit na ang katawan ko. Kailangan kita. Matindi ang pangangailangan ko sa'yo. Dinaan ko ito sa tulog magdamag. Pero ito talaga ang gusto kong gawin nang matapos tayo kagabi. Marami akong kailangang ituro. Sa'yo. Asawa ko. Asawa? Kasal sa banig dahil wala pa itong basbas ng tatay mo at kapatid. Naglakas loob na ako dahil sa pakiusap ko kay Lola Maria. Pero inaayos ko na agad. Kailangan mo akong pakasalan dahil kinuha mo na ang lahat-lahat sa akin. Aw, ang yabang niya oh. Hindi ba baliktad, mister? Akong kinuha mong lahat-lahat. Nagpatuloy ang aming pagniniig sa paglipas ng mga sandali. Nagpabago-bago ng posisyon ng araw at lilim ng ulap sa labas ng bahay at ganoon din kami sa ibabaw ng kama. Ilang beses akong bumagsak, patang-pata at sa huli, nakahiga na lang ako ng paharap sa kanya. Nakatagilid kaming dalawa. Hindi ko na maigalaw ang aking daliri. Partida, hindi pa kami nangangalahati sa 16 rounds. San galing yung hula mo na kailangan kong magkaanak kaya sinusundan kita?